Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Samantala, sa loob ng private room, makikita ang matinding pagkagulat ni Drake. Gagawin nating mga cultivator ang buo nating pamilya. Pero paano natin ito gagawin? Isip ni Drake. Pero mangangailangan po tayo ng isang spiritual herb o isang spiritual elixir para gawing cultivator ang katatawan ng bawat isang miyembro ng ating pamilya. Maituturing pong rare ang mga spiritual herb at elixir sa merkado, kaya kahit na gaano pa po tayo kayaman, magiging imposible pa rin po para sa atin na makakuha nito ng walang sapat na koneksyon. Sabi ni Drake. Spiritual herb ang ininom noon ni Daryl. Ibinigay ito ni Brandon at Abigail sa kanya. Matapos kainin ang spiritual herb ay agad na naging isang cultivator si Daryl. Ang spiritual elixir ay nagmula sa spiritual herb. Ito ang dahilan kung bakit naging epektibo ang mga elixir pill na maaaring gamitin ng kahit na sinong gustong maging isang cultivator. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa bagay na yan, gawin mo na lang ang mga sinasabi ko. Gumawa ka ng listahan ng mga pinakamatatalinong miyembro ng ating pamilya. Nagsalita ang nakatatandang Darby kay Drake para mapakalma ito. Kilala ko si Priest Brian mula sa sekta ng Woodan. Tatanungin ko siya kung magagawa niya tayong suplayan ng spiritual elixir. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong bigyan siya ni Priest Brian ng Easy Breath Practice na kanyang ginamit sa pagpapalakas. Si Priest Brian ay isa sa mga nakatataas na miyembro ng Wudang. Para sa kanya, hindi magiging isang issue ang pagkuha sa spiritual elixir. Tuwang-tuwa na tumango si Drake nang marinig niya ito, "Opo, Dad. Ihahanda ko na po ito ngayon din." Samantala, maririnig ang paglalakad ng isang taong naka-heels papasok sa kwarto. Mabilis na pumasok si Yumi sa private room ng kanilang pamilya. Ito na po ang listahan ng mga sugatan nating mga kapamilya, Grandpa. 6 sa mga ito ang kasalukuyang nasa emergency room. Hindi po natin alam kung mabubuhay pa ba ang mga ito, habang nasa 10 naman po ang nasugatan ng husto sa nangyari. Grandpa, kailan ba tayo nagawang insultuhin ng ganito katindi? Hindi natin dapat palampasin ang nangyaring ito. Nagagalit na nagngit-ngit si Yumi ng kanyang mga ngipin, kasalukuyan pa ring namamaga ang kanyang mukha. Smack! Hinampas ng nakatatandang Darby ang lamesa, makikita sa kanyang mga mata ang naglalagablab nitong galit. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Hindi pa tayo tapos kina Daryl at sa mga Sanders. Hinding-hindi ito matatapos kailanman. Sa Donghai City First Hospital. Mabilis na naglakad si Lily gamit ang kanyang mga heels. Pumasok siya sa ospital nang may dalang isang basket ng mga prutas sa kanyang mga kamay. Makikita sa kanyang likuran si Samantha na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Agad na nakuha ng maginang ito ang ekspresyon ng maraming kalalakihan sa hallway. Kahit nasa kanyang 30 na si Samantha, napanatili pa rin ito ang kanyang kagandahan at maging ang maganda niyang katawan. Naging charming naman si Lily na nakasuot ng maiksing palda na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Napalunok ang sinumang lalaki na napapatingin sa kanila. Siguradong sinuswerte ang sinumang lalaki na magagawang magkaroon ng asawang katulad ni Lily. Kahit na walang naging pakialam si Lily sa atensyong ibinibigay sa kanya ng mga lalaking ito, nagkaroon pa rin siya ng magkahalong nararamdaman matapos malaman ang nangyari sa mansyon ng mga Sanders na kung saan mabilis na umalis sina Daryl at Dax matapos sagutin ang isang tawag. Hindi niya alam ang nangyari kagabi. Ang tanging alam niya lang ay ang pagkaka-admit ng tatay ni Daryl sa ospital ngayong araw, sinasabing nasugatan daw ito ng husto. Hindi pa nakikilala ni Lily ang mga magulang ni Daryl. Nitong nakaraan ay nakaramdam na ng security si Lily sa paligid ni Daryl. Kaya gusto niyang gawin ang kanyang tungkulin bilang manugang ngayong araw at bisitahin ang mga ito. Dapat ba talaga nating bisitahin ang tatay ni Daryl, Lily? Ni hindi pa siya patay. Pumunta ka na lang doon ng mag-isa. Bakit mo pa ako kailangang isama? Mayroon pa man din akong facial appointment ngayong araw kasama ang aking mga kaibigan. Hindi naman kilala ang mga magulang ni Daryl kaya nakakahiya ang pagbisitang ginagawa natin sa kanila. Reklamo ni Samantha. Hinaan mo nga ang iyong boses, Mom. Mukhang nagtatrabaho naman na ng husto si Daryl kaya huwag mo na siyang maliitin, sabi ni Lily habang kinakagat ang kanyang mga labi.
At isa pa, matapos ng 3 taon naming pagsasama ay hindi pa namin nagagawang nakikilala ang kanya-kanya naming mga magulang. Kaya dapat lang natin silang bisitahin ngayong na-ospital ang isa sa mga magulang ni Daryl. Hindi nakapagsalita si Samantha sa kanyang mga narinig. Sige na, aalis na ako pagkatapos ko silang batiin. Alam mo namang ayokong pumunta sa mga ospital dahil sa dami ng mga germs na nagkalat dito. Sabi niya. Sa labas ng ward, nakarinig sila ng tawanang nanggagaling sa loob. Nagpalitan ng tingin sina Lily at Samantha habang tumitigil sa paglalakad. Bakit may boses ng dalaga sa loob ng ward na ito? Hindi ba't si Daryl at ang ina niya lang ang nasa loob nito? Tanong ni Samantha. Napasimangot dito ang hindi nagsasalitang si Lily. Narinig din ni Lily ang boses ng dalaga na nagmula sa ward. Napaka-sweet ng boses ng dalagang ito. Bakit may iba pang babae sa loob ng ward na ito? Ano ba ang kinalaman niya kay Daryl? Mukhang nainis si Lily nang pumasok ang mga bagay na ito sa kanyang isipan. Makikita sa bintana ng ward si Daniel Darby na balot ng bandages sa buo niyang katawan. Makikita rin ang ilang mansa ng dugo sa mga bandage na ito. Makikita ring nakakonekta ang mga tubo sa isang machine habang nasa tabi naman ng kama ang ilang bag ng mga dugo. Mukhang matindi ang pinagdaanan ng ama ni Daniel. Kaya maswerte siya na nagawa pa niyang makaligtas sa pangyayaring ito. Inakala kahapon ni Daniel na yon na ang katapusan niya. Kahit na gaano pa kalakas ang kanyang katawan, magiging imposible pa rin ang paglabas ng buhay mula sa napakatinding klase ng torture na ginawa ng mga Darby sa kanya. Makikitang nakaupo si Luna habang nakangiti sa tabi ng kama. Nang ma-admit ang kanyang ama sa ospital, punong-puno ng dugo ang buong katawan ni Daniel, kaya mahahalatang mababa na ang tsansa nitong mabuhay. Mabuti na lang at mayroong magandang relasyon sina Daryl at Director Shelley Sullivan sa isa't isa. Dahil kung hindi dahil kay Shelley, maaaring wala na ngayon ang kanyang ama. Tapos na sa kanyang shift ngayong araw si Shelley, kaya hindi na niya suot ang puti niyang coat. Nakasuot siya ng isang dress, habang nagkukwento ng mga biro sa nakahigang si Daniel. Pangkaraniwang seryoso ang mood ni Shelley sa ibang tao, lalo na noong maging direktor siya ng ospital na ito. Pero nang makita niya ang mga magulang ni Daryl, naramdaman niya na gusto niyang pasayahin at biruin ang mga ito. Ito pa Uncle Daniel, noong nasa unang araw pa lang ako ng aming math class noong high school, ipinakilala ng aking guro ang kanyang sarili bilang stand-up, nakangiti nitong inaalala. Hindi ko alam kung ano po ang iniisip ko, pero sumigaw na lang po ako, habang iniisip kung bakit nakaupo kaming lahat habang nakatayo ang aming teacher. Dito na nagberde ang mukha ng aming teacher, na nagpatayo sa akin, hanggang sa matapos ang klase. Ha! Tawa ni Daniel. Napuno ng tawanan ang ward na ito. Bumuti na ang pakiramdam ngayon ni Daniel, nagustuhan niya ang ginagawang pagdalaw-dalaw sa kanya ni Shelley. Nagawa ng maging direktor ng dalagang ito ng napakabata. Napakatalentado, napakabait at napapasaya rin ito ang mga magulang ni Daryl. Sa mga sandaling ito, bumukas ang pintuan habang pumapadyak na pumasok sina Lily at Samantha. Kanina pa sila nakikinig sa labas pero hindi na makapagpigil pa sa kanyang sarili si Lily. Masyadong masaya at puno ng sigla ang hangin sa loob ng ward na nakapagpa-irritable at nakasira sa kanyang mood. Sino ang babaeng ito? Tanong ni Lily habang nakatingin kay Shelley. Agad na natahimik ang 4 na taong nasa loob ng ward. Nandito ka pala, Lily. Si Daryl ang unang nag-react as kanilang 4. Tumayo siya at tinanggap ang basket ng prutas na hawak ni Lily. At pagkatapos ay nagmamadali siyang ipakilala ang kanyang asawa, maito nga po pala ang manugang niyong si Lily Lendon. Nasa tabi niya naman po ang aking biyenan na si Samantha. Kahit na mukhang hindi masaya ang mag-ina, natuwa pa rin siya dahil nagawang bumisita ng mga ito. Mahina namang sinabi ni Lily na may seryosong mukha na, Dad, Mom. Habang nagsasalita, nagsususpetsang bumagsak ang kanyang tingin kay Shelley. Lily, siya pala ang direktor ng ospital na ito. Ang pangalan niya ay Dear Shelley Sullivan, ngiti ni Daryl habang ipinapakilala si Shelley. Director Sullivan. Tanong ni Samantha habang naglalakad palapit. Daryl, hindi ko naman alam na may kakilala ka palang direktor ng isang ospital. Sino ba siya sa'yo? Mukhang malapit kasi kayong dalawa sa isa't isa. Mali po kayo ng iniisip, Auntie. Kaibigan lang po ako ni Kuya Daryl, paliwanag ni Shelley. Mahalatang mali ang naging pangintindi ni Samantha sa mga pangyayari.
Magkaibigan lang talaga ang dalawang ito. TSK, nagawa mo pa siyang tawaging kuya. At tinatawag mo ito bilang magkaibigan lang. Nandidiri ako sa ginagawa mong pagtawag sa kanya, nanlolokong sinabi ni Samantha habang tumitingin kay Daryl. Hindi na masama para sa'yo, Daryl, nagawa mong makipaglandian sa ibang babae habang wala si Lily. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba naawa kay Lily? Namula sa sobrang kahihiyan at galit si Shelly nang marinig niya ito. Bakit naging mapanginsulto ang tono ni Samantha habang sinasabi ang mga bagay na yon? Isip ni Shelly. Sinubukang pababain ni Daniel ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtawa habang sinasabing, "O Samantha, huwag kang magalit. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Kaibilang lang talaga ng anak ko ang babaeng ito. Nasugatan ako ng husto kaya nagawa niya akong tulungan at bisitahin dito. Isa siyang mabuting tao." TSK, nagawa mo pa talagang kampihan siya ah. Mukhang nagkakasundo kayo ng cheap na babaeng ito no? Dahil gustong-gusto more in naman siya, bakit hindi mo sabihan ang iyong anak na sumama na sa babaeng iyan, para mahanapan ko na rin si Lily ng mas matinong asawa, nanlolokong sinabi ni Samantha. Dahil hindi kailanman nagustuhan ni Samantha si Daryl, inisip nitong ito na ang tamang panahon para ilabas ang lahat ng kanyang nararamdamang inis kay Daryl sa loob ng ward. Dito na nagdilim ang itsura ni Daryl na kasalukuyang nakatayon sa isang tabi. Inakala niya na gusto lang bisitahin ng mga ito ang kanyang mga magulang, pero sa halip, ay nagawa pa nilang gumawa ng gulo. Hindi nagawang bisitahin ng mga ito ang kanyang mga magulang sa 3 taon nilang pagsasama ni Lily, pero nagawa pa ring magsalita ng ganito ni Samantha sa una nilang pagkikita. Matapos marinig ang mga sinabi ni Samantha, hindi man lang ito pinigilan ni Lily. At sa halip ay nagawa pa nitong manahimik habang ipinapakita ang walang emosyon itong mukha sa tabi ng kanyang ina. Anong tinitingin-tingin mo riyan, Daryl? Ano na ngayon? Iniisip mo bang nagpunta kami rito para gumawa ng eksena? Sigaw ni Samantha. Wala akong sinabing ganoon. Ikaw mismo ang nagsabi niyan sa sarili mo, nanlalamig na tawa ni Daryl. Mahalatang gumagawa na ng eksena ang dalawa, at wala na rin sa tamang mga rason. Ito ang gumalit ng husto kay Samantha. Anong klase ng pagugali ito, Daryl? Nagawa mo nang lokohin ang asawa mong si Lily, pero nagawa mo pa ring subukan na makawala rito ngayong nahuli ka na naming sa akto. Sigaw ni Samantha. Hindi na siya sinagot pa ni Daryl. Oh, pakiusap, kumalma ka na, Samantha. Nagkakamali ka lang talaga sa mga iniisip mo. Sabi ni Daniel. Ikaw ang manahimik. Sinasabi ko sa iyo, wala nang ginawa ang walang kwenta kong manugang sa loob ng 3 taon kundi kumain, makitira, at tumambay sa bahay. Wala siyang ginawa na kahit ano para mabayaran ang mga utang niya sa amin. Kahit ako ay mahihiya sa aking sarili sa sandaling magkaroon ako ng anak na katulad niya. Ngiti ni Samantha. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, agad na namula sa sobrang galit ang mukha ni Daniel bago magsimulang humingal na para bang hindi na siya makahinga. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula noong atakihin siya sa puso, at kahapon ay nagawa rin siyang itorture ng kanyang pamilya. Kaya mahahalatang nasa pinakamahina ng estado ngayon ang buo niyang katawan, pero nagawa pa rin siyang galitin ni Samantha. Agad na nagalit ng husto si Daryl nang makita ang nangyari sa kanyang ama. Tama na! Hindi ako nagbigay ng kahit anong kontribusyon. Ang anak mo ng si Lily ang nagdedesisyon para sa buo niyong pamilya matapos niyang makuha ang 51% ng mga shares ng kumpanyang pagmamayari ng mga lindon. Hindi ba't ako ang dahilan kung bakit nangyari ito? Haha! Hindi napigilan ni Samanthang tumawa na parang nanloloko habang naririnig ang pinaka-nakakatawang biro sa buo niyang buhay. Sabihin mo sa akin, Daryl. Saan mo napulot ang confidence mo para gumawa ng ganyang kwento? Tanungin mo na lang ang anak mo kung hindi ka naniniwala sa akin, sabi ni Daryl, hindi na siya nagpaliwanag pa sa mga ito. Habang nag-aaway ang dalawa, walang tigil na naghahabol ng hininga si Daniel na halos mahimatay na sa kanyang kinahihigaan. Hindi na nakapagpigil pa si Shelly sa kanyang sarili. Bilang doktor, alam niya na hindi maaaring ma-stress si Daniel sa mga sandaling ito ng kanyang pagpapagaling. Nagpapanik niyang ipinadyak ang kanyang mga paa at sinabing, pwede bang tumigil na kayo sa pag-aaway? Hindi niyo po pwedeng ma-stress ni Daniel sa mga sandaling ito. Hindi niyo ba kayang pag-usapan ito ng maayos? Manahimik ka, isa ka lang cheap na babae.
Pumapadyak na sinabi ni Samantha kay Shelly. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita? Alam ko namang alam mo na kasal si Daryl, hindi ba? Pero nagawa mo pa ring makipaglandian sa kanya rito. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Tumingin si Samantha kay Daniel at sinabing, hindi ba't bumubuti na ang lagay niya? Nagsasalita lang naman ako ng kaunti kaya sigurado ako na hindi niya ito ikamamatay, hindi ba? Manahimik ka! Lumabas ka na ngayon din. Sigaw ni Daryl, tumitig ng husto ang namumula niyang mga mata kay Samantha habang naglalabas ng malademonyong aura sa paligid. Nakakatakot ang ipinakitang ito ni Daryl. Dito na nabalot ng katahimikan ang buong ward. Nagulat dito ng husto si Lily habang napapakagat sa kanyang labi. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa napakatinding panlalamig na nilabas ni Daryl. Ano na ngayon, Daryl? Gusto mo na bang saktan ang ina ko? O gusto mo na rin akong saktan? Hamon ni Lily nang makabalik na ito sa realidad. Ayokong makipag-usap sa iyo ngayon. Lumabas ka na, nagsara ng husto ang mga kamao ni Daryl habang nagdidilim ang kanyang mukha. Nanginig muli ang buong katawan ni Lily habang humihinga ng malalim. Mom, umalis na tayo. Matapos nito ay parehong lumabas ng padabog ang dalawa sa ward. Hindi pa rin nawala ang tensyon sa loob ng ward matapos umalis ng dalawa. Matapos ang isang sandali, naglakad palapit si Shelly at napakagat sa kanyang labi habang sinasabi na, patawarin mo ako Kuya Daryl. Hindi sana mangyayari ito kundi dahil sa akin. Naging direktor siya ng ospital nang dahil kay Daryl pero hindi pa niya nagagawang makabawi sa ginawang ito ni Daryl. At ang pinakahuling bagay na papasok sa kanyang isipan ay ang pagsira sa relasyon sa pagitan ni Daryl at ng asawa nitong si Lily. Kaya hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa nangyaring ito. Huminga ng malalim si Daryl, unti-unting kumalma ang kanyang mukha habang iniiling ang kanyang ulo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Hindi mo ito kasalanan. Tumango naman dito ang hindi pa rin mapakaling si Shelly. Maliit na bagay lang ito kaya huwag ka nang mag-alala. Paano kaya kung ilibre na lang kita ng hapunan mamaya? Nakangiting sinabi ni Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.